Yo, all right, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At meron tayong viral na naman sa social media, isang road rage uli na nangyari na naman between the multicab, the driver, and then the VIP daw kuno, self-proclaimed na VIP na DOTR Undersecretary, sino ba yung pangalan nun? Undersecretary tingnan natin sa video si Ricky Alfonso, mga ka-plastic. So nagba-viral siya sa social media na kung saan ay inargabyado niya po yung isang multicab driver at ginit-git niya di umano yung isang multicab rider. At ang masakit pa dito is sinaktan pa ng driver ng ni Yusek. Diba? Mga ka-plastic. So panoorin natin yung video, mga ka-plastic, tungkol dito sa commotion between the multicab driver and then the self-proclaimed VIP driver na di umano lulan ng sasakyan ni DOTR Undersecretary. Grabe na. Nakapangyarihan kasi. Baga, karamihan sa mga ganyan kasi sinasamantala nila yung kapangyarihan ng yung plaka, yung protocol plate. VIP mo mukha mo. Hindi, kung nakapatay ka. Nanakit eh. Kaya kama tayo, hindi natin maaari ang hindi, mga kamusta. Sige, ba't yung ginaktan? Sinaktan niyo ako eh. Ano ba? Hambog talaga yung driver eh, no? Ganto ka ba, Bel? Ganto ka ako, iputa kayo. Videoan nyo ngayon. Pare, VIP, huwag kang ganon. Hindi! VIP! Anong hindi? Kapati kayo. Galing din ako sa PR, sir. Pero di kami ganyan. Bro, guardian tayo, bro, ah. Bawal tayo yung guardian, bro, ah. Yabang na. Delikado ginagawa niya. Hindi namin alam, baka mabaril na. Kasi ginanong-ganong kami, oh. Hindi, kasi VIP yung dala namin, naka-blinker na kami, ah. Nung una, hindi kami naka-blinker. Pare, dinat kami. Tapos, Alam mo naman, siya, nag-blinker na kami. Brother, road pala tayo. Pasensya na, bro. Medyo hindi namin alam. higit sa lahat, mga ka-plastic, sa pagkakaalam ko, ang blinker po kasi ay bawal na po ngayon gamitin. Pero bakit ganon? Meron pa rin gumagamit. Even yung mga government, kahit sa mga gobyerno, hindi pwede silang gumamit. Pati yung protocol plate na ginagamit nila, paraan nila para makasingit sila sa daan. Kasi parang nagsimimistulan na silang polis eh, tsaka ambulansya at the same time. Kasi makikita ninyo, kapag may blinker ang sasakyan, tanda yun na may opisyales or maaring dalawa lang yan, which is police or ambulansya. Pero kasamaan palad, ginamit ito sa private na sasakyan. At ang masama pa dito, may protocol plate po. So marami na po violation ng ginawa ng Yusek ng DOTR na si Ricky. Ricky Alfonso. Diba? Pati yung driver niyang hambog, mga ka-plastic, na naglabag dahil
sinaktan niya yung driver ng multicab. So ang katwiran ng ginigit-gitan daw sila. At kailangan na nga nilang mauna pero hindi pa daw nagpapabigayan. So VIP daw sila kaya karapatan din nilang mapatiuna sa kalsada. So nangatwiran yung driver na multicab na walang VIP dito kasi yung galing din daw siya di umano sa DOTR. Nagtrabaho siguro before pero hindi naman daw siya ganun. So ibig sabihin nun, alam niya ang kalakaran ng gobyerno. Samantala yung mga pumalit sa DOTR na driver ay parang feeling niya makapangyarihan po siya. So ang pangit kasi doon is ginagamit kasi ang government protocol plate na nagsisilbing parang babala sa mga ordinaryong motorista na dapat respetuhin sila sa anuman gawin nila doon. So panoorin natin yung sumunod na araw na yon. Dahil nung sumunod na araw na yung mga kaplastik ay nawala na po yung blinker. Ayan o. Nawala na po yung blinker. Then yung protocol plate na po na nakalagay sa likod ng sasakyan nila ay pinalitan ng private plate number. At ang pumunta lang po doon sa inimbitahan ng LTO, which is yung driver lang po ang pumunta. Pero si Ricky Alfonso ay hindi raw pumunta. Mga kaplastik. Sabi sa comment mga kaplastik, nagko-comment kayo, di nyo alam ang totoong nangyari. Sila nga nagngingit-ngit, sila pa ngayon na may kasalanan. For security reasons, natural, depensahan mo, VIP mo. Tingnan mo mga politiko, sobra pa nga. Lexus kasi yung sasakyan mga kaplastik. Pa-lifestyle check ninyo din ng DOTR na naka-Lexus. Oo nga, kaduda-duda. Kasi ang Lexus, mamahaling sasakyan yon. Yes, it's a 2016 model. Brand new price dati niyan is 7.6 million. Kung gagawin tong second hand is 4 million. Diba? B8, sariling bulsa ba ang paggasolina ng mga taga-DOTR? Yun ang big question mga kaplastik. Lexus mga kaplastik. So meaning, kahit yung mga taga-DOTR, mayroon din mga kickback na nagaganap. Kahit saan naman kasing ahensya ng gobyerno yan mga kaplastik. Kahit saang uri. Once na sabi nga ni Rodrigo Roa Duterte, na ikaw ay dating Tamaraw FX ang iyong sasakyan pagpasok mo sa gobyerno. Ngayon, nung matagal-tagal ka na sa government, biglang paglabas mo, naka-Lexus ka na. O kaya naka-Rolls Royce ka na. Diba? Ganong kakupal ang mga gobyerno sa Pilipinas, mga kaplastik. Dapat makasuhan dahil abuse of authority nang ginamit niya ang plate na hindi naman pala para sa designation niya. Diba? Baga marami kasing umaabuso kasi sa protocol plate kasi nga ang advantage nun is nabibigyan nila ng daan ng sarili nila na mapagaan ng kanilang trapiko. Diba? O gamitin mo yung protocol plate. Once nadadaan ka sa lugar na matraffic, ay kayo ang pauunahin. Kasi parang ambulansya din yan mga kaplastik So sa ngayon ay yung driver lang po ni Ricky Alfonso ang pumunta sa LTO para sa investigasyon at hearing. Pero yung mismong tarantadong USEC Secretary ng DOTR ay hindi po pumunta mga kaplastik. So panoorin natin yung balita mula sa 24 oras kung ano po ang nangyayari ngayon sa road rage na naganap nitong nakarang araw. Kaugnay ng reklamong nanakit umano ang kanyang driver. Ang nakaaway, nakagitgitan umano nito sa kalsada. Nakatutok si Oscar Oida. Sa Katipunan Avenue sa Quezon City, kuha ang video na ito habang namamagitan ng mga traffic enforcer sa pagtatalo ng driver at security ng luxury SUV na ito at ng isang utility vehicle. Ginit-git kami, dalawa VIP kami, ginanong kami.
Base sa usapan sa video, git-gitan sa kalsada ang pinagsimulan ng pagtatalo. Diba? Ang ibig lang sabihin niya, nagpapakahambog kasi yung driver ng DOTR. Kasi gusto niya kasi laging sila nauna. Diba? Hindi kasi maiwasan talaga na ma-overpowerful ka sa isang bagay. That means na maraming talagang mga taga-opisyalis ng gobyerno na sinasamantala yung mga ganitong klaseng tawag dito, mga perks. Kapag ikaw ay meron kang protocol plate at taga-opisyalis ka ng gobyerno. Kaya ngayon, mga ka-plastic, ewan ko lang kung mababalita sa 24 oras ito. Panoorin muna natin itong nangyari. Pero may binabanggit na VIP ang mga sakay ng SUV. Ano yan? Pare, VIP, wag kang ganon. Hindi! VIP. Delikado ginagawa niya. Hindi namin alam, baka mabaril na. Grabe ka. In-splice yung video, no? Sabi ng driver na multicab dito yung VIP. Galing din ako ng DOTR, kaya alam ko yan. In-splice na naman ng GMA yung nangyari, mga ka-plastic. So, nagkakaroon tayo ng konting discrepancy dito, mga ka-plastic. Dapat lahat ng mga nakalagay dito ay detalyado. Huwag namang ganon, GMA. Sige, ganun kami yung hindi kasi VIP yung dala namin, naka-blinker na kami ha. Nung una, hindi kami naka-blinker. Kinat kami. Tapos, nung unat siya, nag-blinker na kami. Makikita sa video si DOTR Undersecretary Ricky Alfonso habang kausap ang mga enforcer. Sa isang punto, pinabalik na rin siya ng mga kasamahan sa sasakyan. Pero bago naghiwalay ang dalawang panig, nagkainitan pa. Pakuha mo yung ORCR. May number naman, sir. Kunin mo na. Tingin mo yung ORCR. Kaya sinuntok ako. Ano yun? Kaya ganun lang. VIP. Malintikal ka talaga. Sininuntok. Ang sabi ng driver ng utility vehicle, sinaktan siya ng mga sakay ng SUV. Hindi lang pala ko yung driver kasi sinuntok ako. Ay, sinuntok ako eh. Ano yan? Pamedical ka. Magkano ka na para may counter ka. May special plate na... Diba? Sinaktan na nga yung multicab driver tapos sasabihin pa nila na VIP sila. So malaking problema yan para sa DOTR. Isa sa mga kaso dyan is illegal uses of the yung mga ganito, mga tulad ng government plate. Pangalawa, yung pagblinker nila. Bawal yun sa LTO kasi isa sa mga dahilan yan kung bakit may mga kamote riders, kamote drivers na gumagamit ng blinker na sinasamantala nila porket ganun. At pangatlo, yung pananakit niya sa driver ng multicab, mga ka-plastic. So, ang nangyayari dito, 3 kaso po yan. O pwedeng 4 kasi administratibo dahil gumagamit sila ng ng gobyerno ng walang paintulot. At ginagamit nila ito sa mga pansarili nilang pamamaraan. Number 10 diba? SUV na para sa presiding justice ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at Solicitor General. Sa isang press conference kanina, kinumpirma ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na driver nga ni Undersecretary Alfonso ang nasangkot sa alitan. Nag-issue na raw ng notice to explain si Secretary Lopez upang pagpaliwanagin ang Undersecretary. Sinabi niya nga po na siya yung nasa video. Nag-issue po ako kaagad ng notice to explain yesterday. At I'm expecting the answer of Yusek Ricky Alfonso. Pero yung pag-uusap namin kagabi, sinabi niya rin po na tinanggal niya na ang kanyang driver at humingi siya ng patawad at lumabas siya basically to pacify yung the incident. No? Siya po ay... Ganon na lang ba yun? Tatanggalin mo yung driver dahil nakapahamak po siya sa iyong identity o sa iyong reputasyon bilang isang solicitor general.
Hindi naman pwede ganun, mga kaplastik. Dapat, responsibilidad mo yun. Alam mong gumawa ng gulo yung driver mo, ba't di mo pinigilan from the start na nagkakagit-gita na po dun sa katipunan? Diba? Ba't paabutin yun niya sa punto na masasaktan niya yung ng driver mo, yung driver ng multicab? Diba? So, hinayaan mo. Binigyan mo ng kalayaan na manakit ng tao at mga agrabyado. Na alam mo sa sarili mo, madedehado ka dahil mabibidyoan ka eh. Yun ang hindi mo naisip. Diba? Ngayon, hindi siya dumalo sa LTO hearing. Ang dumalo lang yung driver. Kasi tinanggal na niya sa serbisyo eh. Dahil umiiwas pusoy na yung tarantadong Solicitor General na yan eh. Yung USEC eh. Kaya ang ganon, wag naman ganon. Dapat maging patas po tayo. Walang malaki, walang maliit sa kalsada. Huwag nating gamitin yung kapangyarihan sa maling paraan, mga kaplastik. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Yusek Alfonso. Para sa GMA Integrated News. Hindi na pinakita dito yung pag maaaring ikaso sa kanila dahil kasi ang mangyayari dyan is 4 na kaso para kay Yusek at the same time dun din sa driver, mga kaplastik. So sabi sa comment, kapal naman ang mukha ng VIP na yan, nakablinker pa, bawal yun eh. Yung utility vehicle nagtatrabaho, kakaltasan ng tax, ipapasweldo doon sa VIP. In fact, pati silang mga aid ni VIP, kukunin yung sweldo nila doon sa utility vehicle. Tama naman, di ba? Yung mga nagtatrabaho ng marangal, nagbabayad ng tax yan sa gobyerno. Which is yung tax na yon, yan yung ginagamit na pansweldo sa mga putangin ng kagaya nito ni Ricky Alfonso. Transportation Undersecretary pang Supreme Court ang plaka. VIP nga, mali pa ang plaka, illegal. O di ba tama? Ako kasi wala akong familiarize sa mga plate protocol eh. Kasi karamihan kasi diyan mga namemeke ng mga plaka. Dapat kasi uso na sa LTO yung mga doble plaka, yung mga pekeng plaka. Bigyan na ng agarang pag-dismiss ng bagay pagtanggal ng lisensya at habang buhay na lifetime ban para sa kanya para hindi na po siya makapag-drive. 'Di ba? Kasi marami talagang gagawa niyan dahil napaka-easy na lang gumawa ng plaka dito sa Pilipinas. Lalo na kung magaling mag-edit. Walang kwentang balita yung mga korupsyon na ibabalita nyo kung saan ninanakaw. Marami dito magalit. Iba talaga ang batas sa Pinas. Porket merong pera na nasa posisyon, lagi na lang mali ang pobre. Common sense kung di dahil sa mga taxes ng mamamayang Pilipino, laka yung pwesto nyo. Wag niyong antahin na ang karma na babalik sa inyo mula sa bawat Pilipino. Anong VIP? Taong bayan na nagpapasweldo sa inyo kaya wala kayong karapatan manlait o manliit dahil sa taong bayan nagpapasweldo sa inyo. Naging ugali na lang ang mga nasa gobyerno ang maging hari sa daan. So hanggang dito na lang ang aking opinion dahil ito ay nabigyan na po ng karampatang aksyon. Dahil talagang unti-unti na po tayong namumulat na dapat mga opisyal ng gobyerno ay hindi pinagbibigyan at wag nating kakampihan lalo na kung nasa mali ang kanilang ginagawa. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabalok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.